So now, dahil medyo na-review na kayo, let's talk about argument. So, define muna natin yung argument. Ay, bakit nag-review to? Bakit nasa review to? So, hindi ko siya na-set kung saan ako nakapos. So, tuloy-tuloy na natin to. Ayan. So, argument. Ano yung definition ng argument? It is a set of two or more propositions, collections, or collection of proposition. And ang argument ay magiging valid lang if yung lahat ng premises ay true at ang conclusion ay true. Ang argument is a tautology din. Okay? Kasi dahil lahat nga ng premises ay true at ang conclusion ay dapat true, kaya siya magiging valid. At isa rin siyang tautology. So, paano ba natin check ang isang argument kung valid or not? So, una, sa pamamagitan ng Venn diagram. Next is truth table. 3 is proving using rule of inference. So, bibigyan ko kayo ng example sa Venn diagram. So, truth table, ito na nga. Gagawa tayo ng truth table later. Sa proving using rule of inference, siguro hindi ko na kayo masyado sa proving kasi masyado na siyang malalim, pang math major na siya. So, mag-focus tayo dito sa truth table. Alright? So, example muna tayo sa Venn diagram. Paano yung argument natin? So, ang argument natin is this. All dogs are animal. Beagle is a dog. Therefore, beagle is an animal. So, paano sa Venn diagram? So, natatandaan ang universal set natin is yung animals. And then, subset niya is dogs. Tapos, ang subset ng dogs is beagle. Okay? At nakita kung paano ipakita ang validity or ng isang argument sa pamamagitan ng Venn diagram. Ngayon naman, dito na tayo sa truth table. Constructing truth table. Consider all possible assignments of true and false to the component statements. And then, pangalawa, the number of possibilities is equal to 2 raised to n, where n corresponds to the number of propositions. So, paano yan? Ito na. So, brace yourself, mag-ready, mag-focus tayo kung paano mag-construct ng truth table. For the compound statement, meron tayong mga example dito. So, for number 1, P or not P. For number 2, negation of quantity P or Q and P. And then for number 3, quantity P or not Q, if and only if R. Okay? So, unahin muna natin ang example number 1. Paanong number of possibilities? Ito ibig sabihin kung ilan yung true, ilan yung false. So, paano ba yun? Sige, explain ko dito sa number 1. Tandaan nyo tong formula na to. The number of possibilities is equal to 2 raised to n. Yung n natin is yung number ng proposition. Ilan yung proposition natin? For number 1, isa lang yung proposition natin, yung letter, yung P. Kaya, ang mangyayari dyan, 2 raised to 1. So, ang number ng possibilities natin ay 2. Ano yung possibilities na yun? Yun lang yung true or false. Alright? Sa number 2, ilan yung proposition natin? Ang proposition lang natin dito is 2. P tsaka Q. Okay? So, paano ilan yung number of possibilities, no? So, 2 raised to n, dahil 2 nga yung proposition natin, nasa yung cursor, P and Q lang, 2 yan, to 2 raised to n, so 2 squared yun. Ang number ng possibilities natin is 4. So, ano yung mga possibilities na yun? Yung dalawang true, dalawang false. Tapos yung PF. Mamaya makikita nyo naman sa table, explain ko pa siya. And then sa number 3, 3 na. Saan na yung cursor? Ito. Number 3, 3 na yung propositions natin. P, Q, tsaka R. So, ibig sabihin yan, 2 raised to 3 or magiging 8 yung possibilities natin. So, mamaya makikita yun sa truth table. Dito muna tayo sa number 1. So, ang example number 1 natin is P or not P. Ibig sabihin ng possibilities, ito lang. Yung dalawang possibilities natin is true tsaka false lang. Diba? May ganito tayong example last meeting, diba? Sa tautology. So, na-advance ko na. Paano mag-construct pag ganito yung example natin? So, unahin muna natin yung proposition natin na P. So, 2 lang yung possibility nun, true or false. And then, negation, not P. Ito yun, diba? Not P.
So, pag sinabing negation, the opposite. Opposite netong true is false. Opposite ng false is true. And then, combine na natin yung operation na OR. Kasama na yung OR. So, P or not P. So, true or false, magiging true. Tapos, false or true, magiging true. Kasi, di ba, this is a type of connective na disjunction. Sa disjunction, basta may true na, magiging true na yung value ng statement na yun. So, ayan. Sana naintindihan itong example natin sa number 1. So, masasabi bang valid tong argument na to? Yes, it is valid kasi lahat ng nasa last entry natin is true. So, valid siya. Next naman, example natin, yung number 2. Yan, ito yung example number 2 natin. Not negation of quantity P or Q and P. So, paano to sa truth table? So, makinig mabuti, mag-focus. Kasi sa activity niyo maggagawa kayo ng sarili ng truth table, okay? So, unahin muna natin, dalawa yung proposition natin, P at Q. And then, sino ba yung cursor? Next is, itong quantity muna, P or Q. Unahin natin to. And then, next natin kukunin is yung negation naman ito ng P or Q. Okay? Next naman is the mismong argument itself o yung mismong compound statement na yon. Negation of quantity P or Q and P. So, ito na yung sinasabi ko kanina, yung sa possibilities. Paano nalalaman kung ilan yung true, ilan yung false? Kasi nga, dalawa yung proposition natin. So, 2 raised to n, magiging 4 yung possibilities. Kaya, yan. Ganyan siya. Ma'am, paano nyo ginagawa na, tawag dito, ito, dalawang true, dalawang false. Ang gagawin nyo lagi, ang makukuha kasi lagi natin dyan na possibilities is an even number. So, di-divide nyo lang sa dalawa palagi. So, kung dahil 4 yun, divide nyo sa 2, dalawang true, dalawang false. And then sa second naman, ito naman ang i-divide nyo. Ito, divide nyo din siya. So, kung mangyayari dyan, T, F, T, F. Ganyan yung pinaka-pattern niya. Sana nasundan nyo yung pattern. Mamaya makikita nyo kapag stray na yung proposition natin sa table number 3. Makikita nyo yung pattern. Okay? So, balik tayo dito sa column number 3. Paano na to? P or Q. So, this is a disjunction, right? So, sa disjunction, basta may true na, yung proposition natin, magiging true na yung value. So, T or Q, magiging true. T or F, magiging true. F or T sa third row, true. And then, dahil false pares na false, wala namang true, magiging false. So, next, ito na. Sa fourth column, okay, sa susundan, negate natin to, the opposite of this third column. So, negation lang. Kung ito ay true, magiging false. Magiging true, false. Kung ito ay true, magiging false, and then false, magiging true. O, na-negate na natin. So, next, paano naman to? End na. May operand na tayo na end or connective na end. Dito tayo titingin sa fourth column, and then dito sa first column. Ano muna ang rules natin kapag sa conjunction, this is conjunction, dapat parehas na true yung proposition para maging true yung value nun. Kapag may false na, magiging false na. So, tumingin dito sa fourth column, and then sa first column. So, false and then true, magiging, ayan, takpan natin para hindi kayo malito. Dito kayo tumingin sa third, sa first column. False and true, magiging value, false. Kasi nga, conjunction to, basta dapat parehas na true para maging true yung value nun. False, true, false yan. False, false, false pa rin yan. Wala namang, di sila parehas na true. True and false, false. Alright, yan, nakagawa na tayo ng table. So, valid ba tong argument na to? Valid ba tong statement na to? Hindi, kasi may false siya. So, anong klaseng compound statement to kung natatandaan? This is a contradiction. Alright? So, next example na tayo. Sa next example, i-pause ko muna dito kasi medyo mahaba yung third example natin. Okay?